Wow. Nabalitaan ba ninyo, napakinggan po ninyo yung balita? May statement, may sinabi si Attorney Leni Robredo, dating Vice President ng bansa, okay? Na nagsasabing nasa tamang landas, tamang direksyon ang ating gobyerno under President Ferdinand Marcos Jr. Ayan o. Nanggaling na po yan mismo doon sa naging katunggali, naging, sabihin nating matinding naging kalaban ni Pangulong Marcos noong eleksyon ng 2022. Pero dahil maganda ang ginagawa ni Pangulong Marcos sa independent foreign policy, national security, food security, at yung tungkol sa ekonomiya ng bansa, ayan ang sinasabi ngayon. Ulitin ko, nasa tamang landas at direksyon ang gobyerno under ni President Marcos ayon sa former Vice President Leni Robredo. Mabuhay ka, Leni, at nakita mo ito. Ito yung pagpapatunay na madalas kong nagiging topic na yung Liberal Party or yung mga dating naging kalaban sa politika na oposisyon noong nakaraang eleksyon ay dahan-dahan ng kumakampi at naniniwala sa ginagawa ng ating Pangulo. Yan po ang constructive o grupo na naiintindihan ang kanilang papel o kanilang responsibilidad sa bayan. Hindi ko mo oposisyon, puro batikos, hindi po tama yun. Kasi sa part ng demokrasya, kailangan ng oposisyon. Pero ang constructive idea, constructive criticism, yan po ay tanggap ng gobyerno. Katulad nito, galing sa oposisyon, pero nakikita ang tama sa gobyerno, napakaganda po nito. Sana all. Sana. Mabuhay ka, Leni. At yung pong mga Liberal Party, Piklawan, Dilawa kung tawagin ng araw, na naniniwala. Marami ng vlogger. Si Kakampi, vlogger ng kampi yan, nakakampi, pero naniniwala sa gobyerno. At marami pang iba kung namomonitor ng mga vlogger. Sumusuporta na sila sa ginagawa ng gobyerno dahil nakikita nilang tama. At sila'y bumabatikos din sa patuloy na paninira ng mga Duterte followers sa ating gobyerno. Naging tagapagtanggol na rin, hindi naman lahat ng oras at lahat sila, kundi meron akong nakikita na mga identify sa Liberal Party kakampi, kung tawagin ng araw, na ipinagtatanggol na si Pangulong Marcos sa mga batikos ng mga Duterte DDS group. Ayan po ang development. So napakaganda nito dahil yung lehitimong oposisyon alam ang kanilang responsibilidad sa bayan. Pero yung nagpapakilalang oposisyon na pagpapabagsak sa gobyerno o pang-aagaw ng kapangyarihan, hindi talaga sila susuportahan. Kasi iba yung layo nila. Ang layo nila ay mag-take over, mang-agaw ng kapangyarihan. Pwedeng ganon. Itong Opposition Liberal Party, Piklawan Dilawan, sila'y naniniwala sa proseso ng eleksyon. Pag may eleksyon, lumalaban sila. After eleksyon, alam nila tumatanggap ng pagkatalo at tumatanggap ng magandang ginagawa ng gobyerno. Okay na okay po yan. Sila yung professional na mga politician at politiko na alam ang kanilang katatayuan at kanilang obligasyon before, during, and after election. Ayos, di ba? Kaya hindi nga po malayo ang posibilidad sa isyu ng politika na maging kakampi ang Liberal Party at kanilang grupo sa gobyernong ito under President Marcos Jr. Okay? Any comment, reaction sa bagay na yan? Okay? Sunod na ating pag-usapan, kumpirmado. Kasi kinukumpirma ng mga mangingisda at saka ng atin ito coalition na minakita daw sila na malaking tubo. Malalaking tubo dyan sa may Baho, Masinloc, Zambales, Central Luzon, napakalapit sa Metro Manila, na ibinaon daw ng Chinese group. At kinumpirm din ito ng Philippine Coast Guard. Ipinakita pa nga yung tubo. Ang lalaking tubo, ano kaya yun? Ano yun? Baka yung oil natin dyan sa karagatang yan, kinukuha na nila. O baka nilalagyan na kung anong makakasira sa ating kalikasan. Kaya yung tubong yan, na nakitang napakalaki dyan sa lugar na yan, dapat tinatanggal yan. Kaya pala dyan sa may lugar na yan, sa may Masinloc, maraming mga barko ang China nung araw. Na nakatambay lang, hindi mo alam kung yung ginagawa. Yung pala, yan, naglalagay na ng tubo. Di ba? Talagang patuloy na sisira ang ating kalikasan, yamang dagat dyan sa West Philippine Sea. Dahil nga ho dyan sa China yan. Chinese Coast Guard at Chinese
national na pumapasok sa territory sa ilalim ng exclusive economic zone. Pero sa kabila ng lahat ng ito, harassment at maraming mga ginagawang pang-argabyado sa ating kalikasan at sa ating mga mamamayan, lalo na mga mangingisda, pinagtatanggol pa rin ng mga pro-China na Pilipino. Talagang meron silang pagkataksilan dating, nakakalungkot. Ayaw nilang tumigil. Hindi ko alam kung anong kapalit ng kailang ginagawang yan. Wala silang pagmamahal at malasakit sa ating teritoryo. Basta sila, laging pinagtatanggol ang ginagawa ng China. At pag gumagalaw ang ating gobyerno, military at saka Coast Guard, ay binabatikos pa ng mga propagandista ng China. Hindi ko na naintindihan ang kailang ginagawa. Kaya kayong mga Pilipino, kayo pong aking mga followers, supporters, viewers sa buong mundo, huwag po kayong maniwala sa kanila. Ating ipaglaban ang ating sariling kalikasan, ating sariling teritoryo, at yan ang ginagawa ng ating Pangulong Marcos, kaya ating suportahan yan. Isipin mo, yung malaking tubong nandyan, anong kinukuha nila? Baka nga nagbaon na ng maraming tubo sa ilalim at kinukuha na, sinisip-sip na yung ating oil. Kasi maraming langis dyan sa West Philippine Sea. O baka naman yan ay dinadaluyan ng kung anong garbage na galing sa kanila, na mga barko nila, tapos diyan binabaon sa lugar na yan, di ba? So, sinisira yung ating kalikasan. Or kinukunan tayo ng likas na yaman. O, di ba? Tapos pinagtatanggol pa sila ng iilang mga Pilipino. Talagang hindi na ho kapanipaniwala, sukdula na ang kanilang di magandang ginagawa. Okay, eto na. Nabalitaan na ba ninyo? Hindi lang yung nag-aaway sila. Parang yung Duterte supporters humihiwalay na kay Roque. Parang gusto nilang pagbawalan na si Harry Roque ng kadadaldal daw. Yun daw mga sinasabi ni Roque, nakakasira na sa kailang grupo. Nakita mo? Hindi nila mapigilan si Harry Roque. At hindi na rin nila pinaniniwalaan. Kasi maraming sinabi ito sa kanilang paniwala na sablay. Kinukonfirm nito, inulit-ulit na mayroong agreement ang Duterte at saka ang China. Kaya ang Kongreso at Senado mag-iimbestiga. Hindi nga lang ma-schedule. Ewan ko ba, dapat itong linggong ito, hindi na naman natuloy. Okay? So, dahil sa ingay ni Roque, kaya ayaw na ng kampo nila. Ito, palagay ko mag-iingay na naman si Roque dyan. Kasi kinonfirm na nga po ni Congressman Benny Abante na akin po nilabas na rin sa aking mga channel. Sabi ni Congressman Abante na chairman ng Committee on Human Rights ng Kongreso, iimbestigahan na rin niya yung di umano'y posibleng paglabag sa karapatang pantao ng nakaraang gobyerno. Wow! Matindi yan. Masalimuot yan. Hindi biro yan. Yan yung kasong nakarating sa ICC, International Criminal Court. Pero ayan, kung walang korte nag-iimbestiga dito sa Pilipinas, ang matapang na kongresista na si Abante ng Maynila, siya ang chairman ng committee, gagawin niya ang investigasyon. So, ipapatawag niya. Posibleng ipatawag ang maraming mga opisyalis na nakaraang gobyerno at panagutin pag magpaliwanag doon sa di umano'y human rights violation. Kahit mo, yan sigurado, mag-aaway-aaway na naman sila dyan. Babanatan si Roque o babanatan si Abante. Pero sabi niya, hindi ako atras Abante, tuloy-tuloy ako, aabante ako, dahil aking trabaho yan, as chairman ng committee. Yan ang warning ng mambabatas from Manila. Na bishop, nakita nyo? Bishop yan, pero may paninindigan, may tapang.